So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, tuwang-tuwa, abot langit po yung kasiyahan ng mga DDS, especially na nga po yung mga ayaw dito sa ating gobyerno dahil ang akala nila sila po ay nagtagumpay na. Okay, bakit? O ito yung balita, basahin natin ha. Government asked to comment on 2025 budget blank item. So sa madaling sabi, mga minamahal, pinapasagot po ng Supreme Court ng Korte Suprema ang Palasyo, Kamara at Malacanang para po ipaliwanag, magbigay ng kaliwanagan dito nga po sa petisyon ng budget for 2025 na nandoon na po inakyat sa Korte Suprema ng dalawang ungas. Which is yung dalawang ungas na yun, yung dalawang papansin. Diba? Alam nyo naman na nagpetisyon itong si Vic Rodriguez at itong si Ungab. Diba? Kasi sinasabi nila na invalid daw po ang 2025 national budget dahil pinirmahan daw po ng presidente yung BICAM na meron daw pong blanco. O ulitin ko po sa inyo mga minamahal, iba yung BICAM dahil hindi pa po ito ganap na batas. Laban dito sa enrolled bill, which is yung GAA na pinirmahan ng ating presidente. Yung BICAM report na yan, uulitin ko, pwedeng magkaroon ng draft, pwedeng magkaroon dyan ng, syempre, blank, kasi maybe dadagdagan nila yung funds or babawasan nila yung funds. So, just to be fair, mga minamahal, wala namang kinalaman doon yung presidente. Kasi nasa lower house yun, mga minamahal, mga kongresista, yung may pananagutan dyan. Pero yung pinirmahan naman po talaga ng presidente, yung enrolled bill. Kahit tingnan nyo, mga minamahal, sa GAA, meron pong budget. Yung mga tinutukoy nilang dokumentong blanco daw di umano. But anyway, mga minamahal, syempre ang ating presidente, go pa din yan, sasagutin niya yan. Alam naman natin na merong hinahawakang paninindigan which is transparency and accountability itong ating presidente. At naging presidente din naman itong si former President Duterte na bawal talagang pumirma kapag merong blanco. Sadyang, paninira lang talaga ito sa ating presidente. Pero may karapatan pa din naman ang kahit na sino, basta nasa batas na mga minamahal, diba? Basta naisa batas na po yung bill, 'di ba? Yung enrolled bill na yan nasa batas na po, ay may karapatan silang magduda, may karapatan silang questionin ang mga bagay-bagay. So ngayon, mga minamahal, syempre yung GAA batas na yan. So, merong rights itong mga petitioner kagaya ni Ungab, kagaya ni sino yung kupal na yan, si Vic Rodriguez, na magreklamo dahil ganap na po na batas yung GAA. Pero, pagdedebatihan yan, mga minamahal, pagdedebatihan yan. Kasi yung BICAM, sabi na lang natin, doon yung may blanco na ini-insist nila. Which is para sa akin, that was a draft. Diba? Kasi yung final na bill na pinirmahan ng ating presidente, wala naman talagang blanco. Okay, basahin natin tong balitang to. The Supreme Court gave the respondents, the House of Representatives, Senate, and the Executive Secretary Lucas Bersamin 10 days to comment on the petition for certiorari and prohibition filed by former Executive Secretary Vic Rodriguez and Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, among others. Wow, ang lakas ni Vic Rodriguez na palaga ng gobyerno, ha? Samantalang siya yung merong issue dito na 100 million per position, binibenta niya, di umano. Tapos yung sugar fiasco, natatandaan ninyo yon mga minamahal, ang lakas mong tawagin, sumigaw ng transparency and accountability. Ikaw in the first place, naging transparent ka ba? Yan kasi mga minamahal ang labas dito ni Vic Rodriguez, para siyang attack dogs ni former President Duterte, yung tahol ng tahol. Pero sa madaling sabi, kaya itong sagutin ng ating presidente, kayang-kaya yan, maibasura. Diyos ko naman mga minamahal, simple lang ang enrolled bill na pinirmahan ng ating presidente, which is, makikita nyo naman sa GAA, di ba? Lahat yan, merong budget.
Kahit i-search nyo na lang yung specific na tinutukoy nila. Yung sa PCA, tapos NCA ba yun? Yun. I-search nyo na lang. Lahat yun, bago pinirmahan, merong budget. Diba? Ngayon, ang gusto lang talaga nilang i-insist, mga minamahal, yung pinakalat nila na bicameral report na yan, para yurakin ang presidente, which is, wala naman pong kasalanan si PBBM dyan. At hindi ko din magets bakit pinapatawag ni Vic Rodriguez at ni Ungab itong si PBBM patungkol sa issue ng bicameral reports na yan, na in the first place, hindi naman si PBBM ang pumirma dyan, yung House of Representatives. At beside, yung bicameral reports na yan, imposible naman na walang mag-react dyan kung mayroong blanco. Dahil ang mga umattend noon, nung December, mga minamahal, si Risa Ontiveros, nandun si Cynthia Villar, si JB Ejercito, na diba, in the first place, itong si Risa Ontiveros, talagang against yan sa corruption. So makikita ninyo, kung mayroong blanco dyan, dapat nag-react na yan. Kaya, at saka nandun din si Bongo, pumirma din siya doon sa, sa BICAM report na yan. So, nagigets ninyo yung punto, mga minamahal, kung merong blanco yan, bakit walang nag-react? Diba? Dapat ang kasuhan dito si Vic Rodriguez eh. Kasi yung bribery yun, yung 100 million per position, yun. Basahin lang natin ng saglit dito. Sabi dito, the Supreme Court asked Congress and Malacanang to comment the petition claiming unconstitutional irregularities and enactment of the 2025 national budget, including the supposed blank item in the bicameral conference committee report of spending plan. The Supreme Court gave the respondents, the House of Representatives, Senate, and the Executive Secretary Lucas Bersamin, 10 days, which is tuwang-tuwa yung mga kupal. 10 days daw kasi kinall out na daw, mga minamahal, ng Supreme Court, which is, as if naman hindi kaya itong sagutin ng ating presidente. 10 days to comment on the petition for certiorari and prohibition filed by former Executive Secretary Vic Rodriguez and Davao 3rd District Representative Isidro Ungab, among others. According to the petitioner, the legislative and executive branches violated may binayolate daw, mga minamahal, sa ating konstitusyon. Article 6, Section 27 of the Constitution, which mandate that no public funds can be allocated without an appropriation made by law when the bicameral panel submitted a report with blank items. Paano yan, mga minamahal? Ang problema dito, yung BICAM, hindi naman ganap na batas yun. Diba? Paano nila re-reklamuhin ng ating presidente? Well, anyway, yan, trip nila yan eh. Sige, pagbigyan natin. Tingnan natin, mga minamahal. Kasi, I know na mababasura lang yan. Madali lang yan eh. Kasi makikita nyo naman yung enrolled bill na pinirmahan ng ating presidente. Ay, walang blanco, walang dyan. Walang kulang, walang labis, walang kulang. Talagang lahat meron niyang budget. Syempre, ang pinapalabas lang talaga ni Ungab at Vic, na mailipat yung branding na corrupt ang ating gobyerno kasi si Sara Duterte naiipit patungkol nga po dito sa confidential and intelligence funds, 'di ba, na pinapasagot sa kanya. 'Di ba, yung mga confi funds na umabot ng 612 million na hindi niya masagot. Tapos nung 2022, yung 125M within 11 days. So si Sara yung nababrand ngayon as a corrupt public official, which is gusto nilang mangyari, mailipat yung branding na yan sa ating presidente. Diba, na-corrupt si Marcos, patalsikin si Marcos daw ay i-impeach. Diba? Pero ang na-impeach, tingnan nyo naman, walang iba kundi si Sara Duterte kasi meron talagang merong justification. Diba? Kasi hindi niya kayang ipaliwanag yung confidential funds kung saan napunta. While itong ating presidente, matapang na sinasagot na tingnan nyo yung enrolled bill. Yung pinirmahan ko kung merong blanco. Diba? Tingnan ninyo kung merong blanco. Kapag meron, you can file a petition for me. Pero nag-file naman si Ungab, well, karapatan nila yan kasi ang gaganap naman na batas. Diba? Kasi kung magko-question sila, kung meron silang duda, karapatan nila yan kasi dyan may jurisdiction na yan. Pero kung ang BICAM ang pag-uusapan dito, walang jurisdiction ng BICAM dahil hindi pa naman yan ganap na isang batas. Yung enrolled bill na pinirmahan ng ating presidente, which is yung General Appropriation Act, is wala pong blank papers doon.
Gets ninyo? O, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng comments. Mahalaga yung comments ninyo mga minamahal. Siyempre, i-like nyo tong video na to. Nang sa ganyan, tumaas yung ating algorithm. Yan po yung pakiusap ko, i-like po ninyo ang video natin palagi. Tapos, don't forget to click the subscribe para dumami po yung pamilya natin dito sa minamahal, no? Sa Alicia Commentaries. Lumaki po yung family natin dito at umabot tayo ng 300k, another milestone na naman yun. Diba? Tapos i-click nyo yung notification bell. Bakit? Para nagno-notify lahat ng video na i-upload natin sa inyo. Kunyari, busy kayo, diba? Ay, may upload na pala si Mima, mamaya panoodin natin to. I-click nyo na lang kasi nagno-notify yan dyan, mga minamahal, sa mga cellphone ninyo. Alright, yun po. Ako po ay magpapaalam na. Salamat po sa inyo. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit pa sa ating panibagong video.